sir, under sa CPEP gyapon to or separate po siya to sa 90% tambal mo na out of 600 something million? Yung one sir, separate po yun siya na budget. No, parang insertion na budget din siya. So, yun po is 500 hectares. So, ibibigay po yung lahat ng pangangailangan ng corn farmers. In terms sa fertilizer, kung 8 bags talaga yung kailangan ng farmer, 8 bags talaga. Ano yung mga chemicals na kailangan, yan po yung ibibigay. Pero yung magli-lead po is yung cluster, 500. So, kami sa team ng Sultan Kudarat, nag-propose po kami for yung sa RCPT na 500 hectares. Kasi for now, ang naka-target is South Cotabato and North Cotabato, no? Na mga cooperatives. So sana meron din tayo dito, no? Kasi yun po yung magiging panimula ng ating mga farmers din. Kasi complete package na yun eh. Sobra pa yun sa model farm. So yun po. So ayun, papasok yung price protection program ni RED. So, pinapatawag po yung mga cluster na yun. Dapat mag-commit kung ano po yung ilang tons yung kaya nila i-produce, no, para magkaroon ng contract. So, yun po yung pinaplano ng team, no? Even si Sir Ryan na papasok doon sa, di ba sir, pinatawag kayo, pinapakomit kayo kung ilang tons yung kaya nyo i-deliver, no? So, yun po, sana makakuha tayo for next year. Kasi target namin next year for RCPT for Sultan Kudarat. So 500 hectares per province, sir? 500 hectares per province. For example, siyempre pag-usapan pa yan sa province kung ano yung priority niya na kuwan. Kasi yung sa South Cotabato is I think Coronadal yung napili nila. Yung si Taplan Multipurpose Cooperative. So isang munisipyo yung 500. Dapat talaga meron kasi we are pursuing the farm clustering and consolidation program, no? In line with that. So dapat i-encourage talaga natin yung farmers na merong farmers association or cooperative para hindi po masayang yung ating efforts. So as to selection, sir, halimbawa sa South Cotabato, si Coronadal, si Taplan. So as to selection, ano itong mga criteria, sir, na gina-require? Yan sir is, hindi kasi ako naka-attend that time. So yan po yung pinagmitingan ng mga head of offices, no, doon sa aming division, including yung mga municipal agriculturists at PA. Kung sino yung first priority or magiging model doon sa kanilang province. So parang ganun din po yung mangyayari before natin i-endorse kung sino talaga yung magiging beneficiary ng 500 hectares na yun. So, murag luya na. Wala mo kami rinda? Ano, sobraan? Sige. Oh, kung ihatag doon sa SNA, kaya daw ang 500? Gamay. Sabagay, kaya dako man si Sir Ryan. So, ito, no? So, kanang mga kulang, sir, put it in writing. Gawa natin ang mga proposal and requirements para maging makabuluhan yung ating pangarap. Ayos. Oh, yun. So, actually, as to consolidation, actually, nag-conduct na kami sa meeting with FCAs. Last year, nagpatawag sila as to memorandum of agreement or agreement with by them. So, we already instructed the FCAs mag-conduct po sa expected meetings para at least kung sinong farmer beneficiary ng mga receipts sa CPEP 2025 this year. So, automatically dapat ito po dapat kung mawawag tayo. Actually, wala sa problema kung FCAs, okay na sa itanong. Then, may mga FCAs na nagtatapos na meeting then as to farmer beneficiary or farmer members wala ang problema.
Ayun, kaya po ini-emphasize natin yung farm clustering and consolidation. So, may question pa?